Naisip niyo na ba kung gaano pa karaming taon ang ibibigay sa atin? Sa edad nating ito, madalas nating marinig ang mga kwento ng panghihina, ng paghina ng katawan at ng unti-unting paglimot sa mga dating kakayahan. Marami sa atin ang iniisip na pagdating ng 60, paibaba na ang buhay. Puro sakit na lang ang nararamdaman, madaling mapagod at parang ang daming bagay na hindi na kayang gawin. Parang nakakatakot isipin na ang mga araw ay binibilang na lang natin at bawat umaga ay nagdadala ng bagong kirot o pananakit ng kasukasuan. Ito ang masakit na realidad para sa marami sa atin, ang pakiramdam na parang nawawala na ang sigla na dati nating taglay. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na hindi ito dapat ang ating kinabukasan? Paano kung mayroon tayong munting lihim, isang simpleng gawain na maaari nating simulan sa loob lamang ng 5 minuto pagkatapos nating gumising na kayang baguhin ang takbo ng ating buhay at posibleng magdagdag ng maraming taon ng kalusugan at sigla pagkatapos ng 60? Ang tatalakayin natin ngayon ay hindi lang tungkol sa pagpapahaba ng buhay, kundi tungkol sa pagbababuti ng kalidad nito. Sa video na ito, titingnan natin ang 6 na simpleng morning habits na kung gagawin natin ng 5 minuto lang ay makakatulong sa atin na magkaroon ng mas mahabang buhay na puno ng lakas, linaw ng isip at mas masayang pakiramdam sa bawat araw. Manood kayo hanggang sa huli dahil may isang bagay doon na tiyak na magugulat kayo. Isang sikreto na makakatulong sa inyo na tunay na yakapin ang ganda ng pagtanda. Natin ang ating paglalakbay sa mga simpleng gawin na magpapabago ng ating umaga at kalaunan ng ating buhay. Ang una nating habit at marahil ang pinakasimple sa lahat ay ang pag-inom ng tubig paggising pa lang. Alam ko madalas natin naririnig ito pero gaano ba talaga ito kahalaga, lalo na sa edad natin? Isipin nyo, pagkatapos ang mahabang tulog, dehydrated ang ating katawan. Para tayong isang halaman na uhaw pagkatapos ng isang mainit na araw. Ang pag-inom ng isang basong tubig, mas mainam kung maligamgam pagkatapos nating gumising, ay parang isang malaking ginhawa para sa ating sistema. Hindi lang ito basta nagpapawi ng uhaw. Ang mainit o maligamgam na tubig ay nakakatulong na gumising ang ating digestive system. Para itong isang malumanay na paggising sa ating bituka. Inihahanda sila para sa pagtunaw ng pagkain sa buong araw. Marami sa atin ang nakakaranas ng problema sa panunaw, tulad ng hirap sa pagdumi o pagiging bloated. Sa paglipas ng panahon, bumabagal ang ating metabolismo at ang pag-inom ng maligamgam na tubig ay nakakatulong na paluwagin ang mga bagay-bagay sa ating tiyan na nagpapadali sa pagdumi. Bukod pa rito, ang pag-inom ng sapat na tubig ay mahalaga para sa bawat selula sa ating katawan. Kung kulang tayo sa tubig, mabilis tayong mapagod, sumasakit ang ulo, at nagiging malabo ang isip. Kapag hydrated tayo, mas maganda ang daloy ng dugo sa ating utak, kaya mas malinaw tayong makakapag-isip at mas mabilis tayong makakapag-desisyon. Isipin nyo na lang paano kayo makakapaglaro ng sipa sa inyong mga apo o makapaglakad papunta sa palengke nang hindi mabilis mapagod kung dehydrated kayo. Hindi lang pang-uhaw ang tubig, ito ay panggising sa ating buong katawan. Ang payo ko, maglagay na kayo ng isang basong tubig sa tabi ng inyong kama bago kayo matulog para paggising nyo ay hindi na kayo kailangan pang bumangon para kumuha. Simple lang pero napakalaking tulong sa indami na iyon. Pagkatapos ng pag-inom ng tubig, huwag agad bumangon. Manatili muna sa kama ng ilang sandali para sa pangalawang habit, ang malumanay na pag-uunat o gentle stretching. Hindi natin kailangan na matinding ersisyo o pagtakbo sa labas. Ang pinag-uusapan natin dito ay mga simpleng pag-unat na kaya nating gawin habang nakahiga pa o nakaupo sa gilid ng kama. Sa pagtanda natin, madalas na sumasakit ang ating mga kasukasuan, nagiging matigas ang ating katawan at pakiramdam natin ay naninigas ang mga kalamnan, lalo na paggising sa umaga. Ang pag-uunat ay parang pagilangis sa ating mga bisagra ng katawan.
Sinisimula nitong mapabuti ang sirkulasyon ng dugo na nagdadala ng sariwang oxygen at nutrients sa ating mga kalamnan at kasukasuan. Subukan ang mga sumusunod. Habang nakahiga pa, iunat ang inyong mga kamay sa itaas ng ulo na parang inaabot ang kisame at sabay iunat ang mga paa pababa. Damhin ang paghaba ng inyong katawan. Pagkatapos, marahan na ibend ang inyong mga tuhod papunta sa inyong dibdib isa-isa o sabay at yakapin ang mga ito. Dahan-dahan lang. Maaari din kayong mag-roll ng inyong leeg dahan-dahan mula kaliwa pa kanan at vice versa. Gawin din ang pag-ikot ng inyong mga braso at paa sa mga bukong-bukong at pulso. Ito ay hindi lamang nakakatulong na bawasan ang paninigas, kundi nakakapaghanda rin sa inyong katawan para sa mga galaw sa buong araw. Isipin nyo, imbes na bumangon na masakit ang likod o leeg, ay bumabangon kayo na medyo maluwag at handa ng gumalaw. Ang 5 minutong pag-unat na ito ay makakatulong na maiwasan ang mga biglaang pananakit o pilay at magbibigay sa inyo ng pakiramdam ng pagiging mas maliksi. Maaari pa nga itong makatulong sa pag-iwas sa mga pagkahulog na madalas mangyari sa ating edad. Masarap sa pakiramdam na simulan ng araw ng walang matinding kirot, hindi ba? Sunod, matapos nating ma-hydrate ang ating katawan at ma-stretch ang ating mga kalamnan. Ang pang-atlo nating habit ay para naman sa ating isip at espiritu, ang malalim na paghinga at sandaling pagmumuni-muni. Hindi ito kailangan na komplikado o nangangailangan ng matagal na oras. 3 minuto lang ang kailangan. Habang nakaupo kayo sa gilid ng kama o kahit nakahiga pa, ipikit ang inyong mga mata at magtuon ng pansin sa inyong paghinga. Huminga ng malalim, dahan-dahan sa pamamagitan ng inyong ilong. Danghin ang pagtaas ng inyong tiyan habang humihinga kayo at ang pagbaba nito habang naglalabas kayo ng hangin. Ulitin ito ng ilang beses. Sa bawat paghinga, isipin na inyong nilalanghap ang kapayapaan at kalmado. Sa bawat paglabas ng hangin, isipin na inyong inilalabas ang anumang pag-aalala, stress o negatibong damdamin. Sa edad natin, marami tayong iniisip mula sa kalusugan ng ating mga anak at apo hanggang sa mga bayarin o ang mga alalahanin sa bahay. Ang sandaling pagmumuni-muni na ito sa umaga ay makakatulong na iset ang isang positibong tono para sa buong araw. Kapag nagsimula tayo sa araw na kalmado ang ating isip at puso, mas madali nating haharapin ang anumang hamon na dumating. Hindi lamang ito para sa ating mental na kalusugan, kundi pati na rin sa ating pisikal. Ang malalim na paghinga ay nakakatulong na mapabuti ang daloy ng oxygen sa ating dugo at utak, na nakakatulong sa konsentrasyon at memorya. Maari rin itong makatulong na mapababa ang blood pressure at bawasan ang stress hormones sa ating katawan. Isipin ninyo na lang, imbes na bumangon na may bigat sa dibdib, ay bumabangon kayo na may kapayapaan sa puso. Pagkatapos ng ilang sandaling paghinga, mag-isip ng 3 bagay na ipinagpapasalamat ninyo. Maaring ito ay ang ganda ng araw, ang bango ng kape, o ang pagising ng inyong apo. Ang simpleng gawain na ito ay naglilipat ng inyong focus mula sa mga problema patungo sa mga pagpapala. Ngayong, nanahidrati na natin ang ating katawan, na-stretch ang ating mga kalamnan at nakalma ang ating isip. Handa na tayong lumipat sa mga susunod na habit na lalong magpapalakas sa ating umaga. Pagkatapos ng inyong malalim na paghinga at kung nararamdaman ninyong kaya na ninyong bumangon, ang ika-4 nating habit ay ang pagkakaroon ng maagang exposure sa sikat ng araw. Huwag nating baliwalain ang kapangyarihan ng araw, lalo na ang morning sun. Sa Pilipinas, blessed tayo sa araw sa halos buong taon at dapat nating sulitin ito. Ang paglalantad ng ating balat sa sikat ng araw sa loob lamang ng 5 hanggang 10 minuto bago sumikat ng husto ang araw o habang mainit pa lang ang sinag ay napakahalaga. Hindi lang ito para sa init o liwanag.
Ang sikat ng araw ang pangunahing pinagmumulan ng vitamin D, isang bitamina na napakahalaga para sa ating mga buto at buto-buto. Sa pagtanda natin, madalas na humihina ang ating mga buto at ang vitamin D ay tumutulong sa pag-absorb ng calcium para mapanatili itong malakas at matibay. Makakatulong ito na maiwasan ang osteoporosis at mabawasan ang panganib ng fractures o pagkabali ng buto na karaniwang problema sa mga nakakatanda. Bukod pa rito ang sikat na araw, sa umaga ay may malaking papel sa pag-regulate ng ating circadian rhythm o ang ating natural na body clock. Kapag nakakakuha tayo ng sikat na araw sa umaga, mas naayos ang ating internal clock na nakakatulong sa atin na magkaroon ng mas maimbing na tulog sa gabi. Marami sa atin ang nahihirapan sa pagtulog pagtanda. Ang simpleng paglabas sa bakuran o kahit sa bintana habang umiinom ng kape o nagbabasa ng dyaryo ay nakakatulong na maging mas gising at alerto sa umaga at mas nakakatulong sa pagtulog sa gabi. Nakakatulong din ito na mapabuti ang ating mood. Ang sikat na araw ay nagpapalabas ng serotonin sa ating utak na isang feel-good hormone. Kaya naman, mas masaya tayo at mas nakakaramdam ng sigla pagkatapos ng maagang paglalantad sa araw. Isipin nyo, imbes na magising na tamad, ay magigising kayo na may ngiti sa labi, handang harapin ang araw na may positibong pananaw. Ang sariwang hangin at sikat ng araw ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa na hindi kayang bilhin ng pera. Subukan ninyo ito at tiyak na maramdaman ninyo ang kaibahan. Ngayon, pagkatapos ng pagligo at pagbibihis, ang ikalimang habit ay tungkol sa isa sa pinakamahalagang pagkain sa buong araw, ang almusal. Pero hindi lang basta almusal, kundi isang almusal na mayaman sa protina. Sa edad nating ito, ang pagpapanatili ng lakas ng kalamnan ay napakahalaga. Alam nating lahat na sa pagtanda, natural na humihina ang ating mga kalamnan, isang kondisyon na tinatawag na sarcopenia. Ito ang dahilan kung bakit mas madali tayong mapagod, mas madaling mabalyan at mas humihirap ang mga simpleng gawain tulad ng pagbangon mula sa upuan o pagbuhat ng groceries. Ang pagkakaroon ng sapat na protina sa umaga ay parang pagbibigay ng building blocks sa ating mga kalamnan. Nakakatulong ito na mapanatili ang mass ng ating kalamnan at kahit paunti-unti ay mapapalakas ito. Hindi lang yon, ang protina ay nakakatulong din sa atin na makaramdam ng busog sa mas mahabang panahon. Imbe na gutumin na agad bago tanghalian, ang protina ay nagbibigay ng sustained energy na nagpapaintulot sa inyo na magkaroon ng lakas para sa inyong mga gawain sa umaga. Sa ating kulturang Pilipino, madalas nating almusalin ng pandesal at kape. Walang masama doon, pero kung minsan, kulang ito sa protina. Magdagdag ng itlog, keso o kaya naman ay konting pritong isda tulad ng tinapa o tuyo, kung hindi naman kayo bawal sa maalat. Kung mahilig kayo sa gatas, subukan ang yogurt o gatas na may mataas na protina. Kung mayroon kayong mani o buto, maaari rin itong maging dagdag na protina. Isipin ninyo, ang pagkain ng almusal na mayaman sa protina ay hindi lang para sa kalamnan, kundi para din sa inyong memorya at kaisipan. Ang mga amino acids na makukuha sa protina ay mahalaga para sa paggawa ng neurotransmitters na kailangan para sa malinaw na pag-iisip at pagpapanatili ng good mood. Masarap sa pakiramdam. Nasimula ng araw na may lakas, hindi ba? Ang pagpili ng almusal na mayaman sa protina ay isang maliit na pagbabago na may malaking epekto sa inyong araw at sa inyong kalusugan sa katagalan. Panghuli, ang ika-6 na habit ay tungkol sa pagbibigay ng direksyon sa inyong araw, ang pagpaplano ng araw o pagtatakda ng intensyon. Madalas kapag tayo ay matanda na, pakiramdam natin ay wala na tayong masyadong silbi o wala nang dapat gawin. Ito ay nakakalungkot at maaring magdulot ng kalungkutan o pakiramdam ng pagiging balewala. Pero hindi ito totoo. Bawat araw ay isang bagong pagkakataon para magkaroon ng layunin.
Ang habit na ito ay hindi tungkol sa paggawa ng listahan ng napakaraming gawain, kundi tungkol sa pag-iisip ng isa o dalawang simpleng bagay na gusto ninyong makamit o maranasan sa araw na yon. Maaari itong kasing simple ng pagtawag sa isang mahal sa buhay, pagdidilig ng mga halaman, pagbabasa ng isang kabanata sa libro, paggawa ng isang simpleng lutuin o paglalakad sa labas. Ang pagtatakda ng malilit na layunin ay nagbibigay ng kahulugan sa ating araw. Nakakatulong ito na bawasan ang pakiramdam ng pagkabalisa o pagiging walang direksyon. Kapag alam natin kung ano ang gusto nating gawin, kahit na maliit lang ito, mas nakakaramdam tayo ng kontrol at pagiging produktibo. Isipin ninyo, paggising ninyo, sa halip na magtanong ng ano kaya ang gagawin ko ngayong araw, ay nag-iisip kayo ng ano kaya ang gusto kong gawin na yung araw na makapagpapasaya sa akin o sa iba. Ang habit na ito ay nagbibigay ng positibong momentum sa inyong araw. Nakakatulong ito na panatilihing matalas ang inyong isip habang napaplano at nagbibigay ng kasiyahan sa pagkumpleto ng isang gawain, gaano man ito kaliit. Halimbawa, kung ang intensyon nyo ay tawagan ang kapatid nyo, sa sandaling magawa nyo iyon, nakakaramdam kayo ng kaganapan at koneksyon. Kung ang intensyon nyo ay maglakad-lakad sa parke, nagiging dahilan ito para lumabas kayo at mag-enjoy. Ang habit na ito ay nagpapaalala sa atin na ang bawat araw ay isang regalo at meron tayong kapangyarihan na hubugin kung paano natin ito gugulin. Ito ay nagpapanatili sa ating aktibo at nagbibigay ng patuloy na layunin sa ating buhay na napakahalaga para sa isang mahaba at masayang pagtanda. Ngayon, muli natin balikan ang 6 na simpleng habits na ito na kung susundin natin sa loob lamang ng 5 minuto pagkatapos natin gumising, ay may malaking potensyal na baguhin ang ating buhay at magbigay na mas maraming taon ng kalusugan at sigla. Nagsimula tayo sa pag-inom ng isang basong tubig paggising pa lang na gumising sa ating digestive system at nag-hydrate sa ating mga selula. Pagkatapos ay ang malumanay na pag-uunat habang nakahiga pa na nagpaluwag ng ating mga kasukasuan at nagpabuti ng sirkulasyon ng dugo. Sunod, ang malalim na paghinga at sandaling pagmumuni-muni na nagdala ng kapayapaan sa ating isip at puso at nag-set ng positibong tono para sa araw. Ikinabit natin yan sa kahalagahan ng maagang sikat ng araw na nagbigay ng vitamin D at nagpaayos ng ating body clock. At pagkatapos, ang pagkain ng almusal na mayaman sa protina para mapanatili ang lakas ng ating mga kalamnan at magkaroon ng sustained energy. Panghuli, ang pagpaplano ng araw o pagtatakda ng intensyon na nagbigay ng layunin at direksyon sa bawat umaga. Tandaan mga kaibigan, hindi kailanman huli ang lahat para magsimula. Hindi natin kailangan na gawing perpekto ang lahat sa unang subok. Ang mahalaga ay ang pagsisimula at ang patuloy na paggawa ng maliliit na pagbabago. Ang mga pagbabagong ito, ganuman kaliit, ay nagiging malaking agos ng positibong epekto sa ating kalusugan at kaligayahan sa katagalan. Ang ating mga katawan at isip ay kahanga-hanga at mayroon silang kakayahang bumangon at lumakas muli basta't binibigyan natin sila ng tamang suporta. Ang layunin ay hindi lang ang mabuhay ng mas matagal, kundi ang mabuhay ng mas mahusay na may mas maraming lakas, mas malinaw na isip at mas masayang puso. Isipin ninyo na lang, ang bawat umaga ay isang bagong pagkakataon para maging mas mabuti sa ating sarili. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi tungkol sa pagiging konsistente. Ang 5 minuto na inilalaan natin sa mga simpleng gawain na ito ay ang inyong pamumuhunan sa inyong hinaharap, sa inyong kalusugan at sa inyong kakayahang mag-enjoy sa bawat sandali kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Ano sa tingin ninyo ang pinakamadaling simulan? O mayroon ba kayong sariling morning habit na gusto ninyong ibahagi sa ating komunidad? Gusto kong marinig ang inyong mga karanasan at ideyas sa comments section sa ibaba. Ang bawat kwento at payo ay makakatulong sa iba. Kung nagustuhan niyo ang video na ito
at nakita ninyo ang halaga sa mga tips na ibinahagi natin, huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe sa channel na ito. Para hindi kayo mahuli sa iba pa nating mga tips at gabay para sa mas masaya, malusog at masaganang buhay na akma para sa ating edad. Tandaan, ang buhay ay isang biyahe at ang bawat umaga ay isang bagong pahina. Mahalin natin ang bawat araw at sulitin ang bawat sandali. Mabuhay ng buong puso sa bawat yugto ng ating buhay.